Ito na mga idol ang ating resulta ng ginawa. Nalagyan na natin ng cover plasing yung pinagmumula ng malakas na tagas ng tubig galing ulan papasok ng loob ng kesame. Nagamot na natin na wala na yung tagas at wala nang tulo sa loob ng kesame. Ngunit meron ditong yung isang bahagi na talagang hindi nawawala kahit nalagyan na natin. At ating muling inakyat at ating hahanapin. At ang nakita natin diferensya, ngayon ko lang nakita to. Ito ang nagiging problema. Ito. Dapat ito, hindi ito sinisilant. Para kung may butas man dito sa pinakandugtungan, makakalabas siya rito. Ang problema, ayan, may tubig pa oh. Napupuno dito sa loob dahil dito may nakita tayo. May butas siya dito. Ito, medyo basa pa ito oh. Tinakpan ko yan. Diyan na pasok yung tubig tapos hindi makalabas dito. Kasi ito yung dugtungan, yung overlap. Ipinatrabaho, ang ginawa nung gumawa ay sinarado ng sealant. Kaya hindi makalabas yung tubig. Kaya pag pinisil mo siya, may tubig siyang lumalabas. Ayan o. Makapansin mo, may tubig yung loob. Napakadelikado ng trabahong ginawa para lang masabing may natrabaho. Pero mali. Ang hindi dapat ito isinasarado dahil once na mabulok itong pamakuan dito, papasok ang tubig, dapat ay makakalabas siya rito. Hindi siya makalabas dahil nilagyan siya ng sealant. Sinarado. At ang naging problema kaya pala may tulo pa rin do sa ating ginawa, hindi tayo mapakali, dapat lagi tayong perfect. Ito, nakita ko may bulok na kagad dito, kabago-bagong yero. Ilang taon pa lang ito, meron na siyang butas. Dito siya nagkabutas, pumapasok doon. At hindi makalabas dito sa ginawang tinakpan na sealant. Yan ang nangyari. Tapos nung hindi makalabas, lahat yan, meron niya may sealant lahat. Napupuno at bumabalik. Bumabalik siya doon sa pinakang overlap, doon sa ilalim. Kaya mapapansin nyo yung dugtungan nandito siya eh. Kaso may butas na malaki. Napupuno dito, hindi makalabas. Ayan, kaya pag pinisa mo, ayan o, may tubig. Ayan ang pinakamalaki. Kaya kung kayo ay magpapagawa ng bubong, ipacheck nyo yan. Huwag nyo palalagyan ng sealant yan, yung mga ganyan. Once na mabutas ang pamakuan ng tornilyuhan, makapasok ang tubig, makakalabas pa rin siya. Hindi siya mapupuno para bumalik doon sa loob ng kesame. Kaya yun ang ating nakita at nagawa ng solusyon. Ayan ang naging problema. May malaking butas siya, nakabago-bagong yero. May butas, napupuno at hindi makalabas. Yun lang mga idol ang naging sanay ng tulo kung bakit hindi nawawala ang tulo doon sa loob ng kesame. Doon sa ginawa nating cover plasing na yun, okay na. Solve na tayo sa kabilang kwarto. Ngunit dito sa kabilang kwarto, mayroong malakas na tubig at kumakalat sa loob ng kesame. Mula doon sa ilalim sa hallway, ay kumakalat ang tubig dahil dito. Napupuno siya ng tubig. Pag piniga mo siya, ang daming tubig. Ayan, ang daming tubig oh. Mapapansin mo may tubig siya. Ayan oh. Dahil isinarado ng sealant. Hindi naman natin pwedeng tanggalin yan dahil baka mamaya may diferensya na yan. Tayo ay madamay pa sa palpak na trabaho. Yun lang mga idol at antabay tayo sa mga makikita pa nating problema. May nakita pa ako isa dito na pinagmumula ng tubig. Ayan oh. Ayan oh. Nakita nyo to? Hindi dapat ito sinisilant dahil ito ay may rubber ang tornilyo. At ang nangyari dito ay pinagsisilant kaya hindi natin makita kung alin ang may problema. May nakita tayo mga ilan-ilan na ganyan, nakaangat. Pag binitawan natin, dyan napasok ang tubig. Kaya hindi makalabas dito dahil selyado. Yun lang mga idol ang ating nakitang diferensya sa bubong na nagbibigay ng sakit ng ulo sa ating client. Maraming salamat mga idol sa pagtambay.